Civil Service Exam Reviewer number 27 and 28. So i-post nyo muna, try nyo sagutan bago panoodin ang aking solution. So number 27, so percentage problem parehas. An employee spends 3,332 a month. This sum is 70% of his monthly salary. How much does the employee receive a month? Okay, so pag inanalyze natin mabuti, ang ibig sabihin daw netong 3,332 a month is 70%. So, of his monthly salary, how much does the employee receive a month? So, ilet natin yung salary niya na nare-receive. Let X be the salary per month. So, pag ginawa natin ng equation ito, so ang sabi, an employee spends 3,332 a month, this sum is 70%. So, itong 3,332, 70% daw ng salary niya. So, magiging equation lang natin ay 3,332 pag minultiply natin sa 70%, or ayan, or minultiply natin ito or baligtarin natin, kapag yung 70% minultiply natin dito sa salary equal daw siya sa 3,332. Okay? So yan na yung ating equation. 70% pwede natin gawing fraction, pwedeng decimal. So gawin na lang natin decimal. Ang 70% ay in decimal, that is 0.70. Okay? 0.70 or simply 0.7 na lang. Tapos yung salary, nilet natin x. So we have 0.7x equals 3,332. So to solve for x, ang kailangan lang natin gawin, divide both sides by 0.07. By 0.7. Okay? So divide both sides by 0.7. So cancel na ito. Therefore, ang x natin ay equal sa, since decimal itong denominator natin, gawin nating whole number, move lang ng isa. So ito move din ng isa. Okay, so dagdag tayo ng 0 dito. So magiging siyang 33,320 divided by 7. So i-divide lang natin ito manually. So pag divide manually, 33,320 divided by 7. So yan, isa-isahin lang natin. 33 divided by 7, that is 4. 4 times 7, so that is 28. Subtract natin, we have 5. Bring down 3. So magiging 9. Sorry, 7. Magiging 7. 7 times 7, 49. O pwede na tayo mag-stop kasi letter C lang yung merong 47 ang simula. Okay, so ganun yung teknika. Huwag nyo nang idiretso kasi sayang ang oras. So letter C na ito. So for the sake of discussion na lang, kumpletuhin natin. So pag sinubtract natin ito, magiging 4, bring down 2. Yun, eksakto na. 42 divided by 7 is 6. 6 times 7, 42. Pwede na tayong mag-stop dahil 0 na ito. Kopyahin na lang itong 0. 4,760 ang tamang sagot. Letter C. Okay, so para sa next number 28. A man paid 68 pesos for a certain goods that he bought at a bargain sale which is 15% discount. So ibig sabihin, itong 68 pesos pala, meron siyang 15% discount. So ibig sabihin, ano lang to? I-subtract natin sa 100 yung 15%. So, ang tinatanong, what was the regular price? Pwede tayong gumamit ng ratio and proportion dito eh. Hinahanap natin yung regular price. Pag sinabing regular price, yun yung 100%. 100%, yun yung regular price. So, ilet natin yung regular price N. Okay? Tapos, itong 68 pesos, yan naman yung magiging 15%. Or less ng 15%, kaya magiging 85% yan. 85%. Okay? So, yan na yung table natin. Pwedeng gumamit ng ano dito. Direct variation. So, pwede na nating tanggalin itong percent. Ang sabi, itong 68 daw, itong 68 ay 15% discount kaya naging 85 na lang siya. 100 minus 15%, 85%. Okay? So hinahanap natin yung regular price. Ito yung regular price, yung walang discount, yun yung 100%. So pwedeng gumamit ng ratio and proportion, direct variation yan, lagyan lang ng over, tapos lagyan ng equal sign sa gitna, i-cross multiply. Cross multiply natin, so magkakaroon tayo ng 85 times n, so we have 85n is equal to 100 times 68. So 100 times 68. Okay? So wag na munang i-multiply, lalaki, i-divide muna natin by 85. So divide both sides by 85 para lumiit na siya. N is equal to, pwede nating i-lowest term. Itong 100 at 85, pwedeng i-divide parehas by 5. Pag dinivide parehas by 5 para lumiit ng konti, ito ay 20. Ang 85 divided by 5, that is 17. O yun, tapos yung 17 at
68 tsaka 17, pwede atang i-divide ito. 17 times 4 ata yan, no? 17 times 4, 68 ata yan. 4 times 7 is 28. Ayun, sakto nga. 4 times 1 is 4 plus 2. So we have 68. So ibig sabihin, pag dinivide natin ito, ang kakalabasan niya lang ay 4. Okay? So 4 na lang. Ang matitira na lang, i-multiply natin yung natira sa taas na numbers, 20 at 4, wala nang denominator. 20 times 4, the answer is 80. Letter C ang tamang sagot, 80. So yan ang solution gamit ang ratio and proportion. Pwede naman tayong gumamit ng formula para sa regular price, another solution. Okay, so another solution ito, what was the regular price? Itong 68 discounted ito. So another formula, discounted price is equal to the regular price or original price. Tapos, isasubtract natin yung discount. Okay? Subtract natin itong discount. Tapos, ang formula ng discount, ang formula ng discount ay regular price times the discount rate. Okay? So, i-substitute natin isa-isa yung mga given natin. Amount paid 68, ito yung DP ito, discounted price. So, dito natin nilalagay yung 68. Regular price, ito yung hinahanap natin. What was the regular price? Ilalet ko na lang yung regular price X para isang letter lang. So, we have X minus X ulit ito. Tapos yung discount ay 15%. So, ang 15% in decimal ay 0.15. Okay? So, tapos ngayon, pagpalitin natin ng pwesto ito para malinaw. Itong X pwede yung isulat as 1X. 1X minus 0.15. 0.15X. Okay? Pag kinumbine natin, itong 1 minus 0.8, 0.15. Maraming nalilito dito pag sa subtract eh. Tandaan natin kung 1 naging 100, i-minus natin itong 0.15, gawin nating 15. Di ba ang 100 minus 15 ay 85? Kaso naging decimal tayo, naging 1. 1 minus 0.15, ang sagot dyan ay 0.85. 0.85x. So now solve for x, divide lang natin both sides by 0.85. Okay? Divide both sides by 0.85. So cancel na yan, ang matira na lang x. Pagpalitin natin ng pwesto, dito ko ilalagay yung x. So ang denominator natin ay decimal, move natin ng dalawa, move din ng dalawa. So magiging siyang 68, dalawang 0, over 85. And then i-divide natin manually. Pag dinivide manually, ang lalabas din dyan, ito letter C, 80. So pakita natin, 68,000 divided by 85. Tingnan natin kung magsasaktong 8 ito. 8. 8 times 5, that is 40. 8 times 8 is 64 plus 4, 68. Ayun, eksakto na, 0. Kopyahin na lang yung 0 dahil 0 na ito. So same answer, letter C, 80 pesos. Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya, 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects, kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.